The views and opinions expressed in this video/podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any affiliated organizations. The information provided in this podcast is for general informational purposes only and should not be considered professional advice. While we strive to provide accurate and up-to-date content, we make no warranties about the completeness, reliability, or accuracy of the information shared. Listeners are encouraged to do their own research and consult with professionals when necessary. By tuning in, you acknowledge that any reliance on the information provided is at your own risk. Okay, hello mga kaututang dila, this is Jay. And this is Reggie. This is Japan. And ito, ang topic namin ngayon ay regarding sa bill na actually pinaboran to ni Bongbong Marcos, ni President. Na yung ano yun, para ano yun, the Prevention of Adolescent Pregnancy Act or Senate Bill number 1979. Ito yung parang magtuturo ng sex education sa mga kabataan. Thoughts? Kasi di ba ano tayo, sinasabing di tayo conservative yung Pilipinas. Conservative kasi It's about time na mag-level up na tayo sa tingin ko. Hindi na conservative ang paligid natin. yes, oo. Ang sex education, tingin ko hindi dapat nagsisimula lang sa eskwelahan. Dapat ituturo mo na sa bata, kahit maliit pa lang. Gender, hindi gender equality, gender separation dapat ang ituro natin. Kung anong pagkakaiba ng babae sa lalaki, kung anong kaya ng babae at kaya ng lalaki. Sa bahay pa lang, pag ang babae, halimbawa, yung anak ko, nakikita niya talagang naamin niya sa sarili niya, mas malakas yung mga lalaki niyang kaklase, mas malilikot. Because, sinabi namin, they are boys. Kaya minsan naiirita siya sa mga lalaki, ng mga classmate niya kasi talagang maliligalig, maiingay, malilikot. Kasi papaliwanag namin bakit gano'n. Hindi yung sasabihin namin, ay hindi, pare-parehas lang tayo. No. Alam mo lang anong may separation. Alam mo lang bakit ganito malikot yung lalaki, bakit malikot yung babae. Ano yung pwede mong gawin at kung pwedeng gawin na hindi pwedeng gawin sa'yo ha. Doon pa lang, dapat alam na niya, dapat aware na siya. Kasi mahirap na kasi may sa news, di ba? Yung news na, actually sinare ko nga sa inyo. Kasi nakita ko. Sinare yun ni Dr. Ano yung pangalan ni kanina yung Chris, yung basta yung magandang doktor. Laging yun yung tatandaan ko tayo. Siya yung model ng Rizal Luna, si Doc Rizal Luna, yung 6 years old na babae. Batang babae, ni-rate ng 8 years old at 10 years old. Isipin mo, Diyos ko, kabata. 8 years old, actually yung 8 years old at 10 years old na yan, na ng rape. 4. Di umano ng rape, hindi naman natin alam Pero, ganito kasi, yung mga yan, kaya natututunan nila yung mga ganyan dahil sa mga, yung mga nagko-content sa Facebook, Diyos ko naman. Magko-content kayo ng kalaswaan sa Facebook, mga magjojowa kayo. Hindi nyo ba naisip may mga batang nakakapanood na? Hindi rin naman kaya i-filter lahat yan ng Facebook, diba? Yung Facebook ng nanay niya, mahirap ng bata yung cellphone, mapapanood yun. Kaya nga, hindi naman kasi mga nagko-content ng mga kabastusan, inis ako dyan sa Ang hindi ko maintindihan naman dyan sa Meta, nung minsan meron akong nakita dyan, ads yung babae dun sa ads, tinanggal niya talaga yung bra niya. Kita yung boobs sa nipples niya. Na ads yun Parang may ni-report ko. Ang reply lang, did not violate any auto-reply. Hoy, yung mga taga Makati, alam ko saan ka nagtatrabaho sa Meta. Ayusin yung trabaho nyo. Ayusin yung pagpifilter. Alam ko yung call center nyo. Binabayaran kayo dyan Content create. Content kayo Kaya, dapat alam niyo yung mga may mga tao, totoo lang, may mga tao nagre-report para maayos yung yung... Ang dami ko nang nireport tapos sasabihin, standard, did not violate. Tapos, ganun hindi pa nag-violate yun. Yung nga lang yung GT na yun. Ano na nga
nga lang yung motor show tapos may ganun sasayaw ng ganon. Yura, motor show yun tapos may sasayaw ng ganon na naipagharutan sa lalaki. Parang, dapat wala din yun dun sa pero yun nga, as we said, conservative ang mga Pilipino. Oo. So, siguro, naman lang namin na magiging modern na. Pero yung gano'n na, nudity na talaga yung nakita ko Nudity na yun, hindi na yun Tsaka yung mga nagko-content naman ng mga magulang naman din kayo. Kaya kung magjojowa kayo, Diyos ko naman, para namang... Sa inyo na lang? Isa inyo na lang yan. Hindi nyo dapat kino-content yan. Oo, para kumita kayo. Pero kawawa naman yung mga... Kung wala kayong mapagkitaan ng mag-ano na lang kayo, magwalis na lang kayo, mag-akap na lang kayo, magtupad na lang kayo. Kaysa nagaganyan kayo. Inalay para lang contact sa nila. views, gagawa ng kung anong kalaswaan. Tsaka yun yan. Kasi yun iba, ngayon alam mo naman na hindi naman kumikita ng malaki dyan sa ginagawa nila. Sabi natin kumikita, pero para immortalize yung ganong kabastusan. Tatanda kayo, makikita ng apo nyo yan, makikita. Ha? Tsaka yun, nakikita ng mga bata, na alam mo yun, nagiging siyempre ang bata, di ba? Sabi nga di ba may kasabihan, ang ginagawa ng matanda ay tama sa mata ng bata. Di ba? Tagal na yung pero totoo yun. Pero totoo yun. May mga nakita akong content na yung, alam mo yung, nag-viral to dami ko nakitang gumawa nito yung tuturuan ko nung kunwari ng self-defense yung babae. Tapos, pag ganun, iginanon siya nung lalaki, tinalikod siya, tapos nakatuwad na siya, tapos yun, ganun yung content nyo. Aso na. Oo. Ganun yung content nyo. Daming ganun nga sa At pare-pareho yung content nyo. Nag-iisip pa ba kayo? Diba? Parang mga ganun. Wala ilagay nyo na lang siguro sa site na para dyan sa mga ginagawa nyo, kalokohan yung gusto nyo mangyari. Pero wag dito sa Facebook, sa Reels. Ilagay nyo sa nito. Ilagay nyo sa OnlyFans parang manonood yung mga yung may pambayad, di yung live na kahit sino pwede manood. Kung magagawa kayo mga ganyan parang porn, nudity, ilagay nyo sa site na para doon, hindi yung dyan nyo lalagay sa Facebook. Wala pa kasi OnlyFans sa Pilipinas daw diba? Marami dyang ibang marami naman siguro dyan. Nakakainis talaga. Tas kami ganito lang content namin pero hindi pa naman kami nagpapakita ng katawan. Wala na tayo mapakita. Hindi naman kahit na ganito yung content namin, kahit pa paano, mas proud ako sa ganito kaysa naman. Para lang magka-views. Para lang magka-views, parang sobrang chasing na kayo, sobrang wala na ba? Ang cheap, kawawa. Hindi, kasi parang wala nang moral. No morals. No morals kapalit ng money, kapalit ng konting kasikatan. No, tapos balik natin dun sa sex education. Yun nga, kaya nga, kasi sa panahon ngayon, alam mo yun, nandun na tayo, conservative talaga naman. Sasabihin ko, dati. Although may mga Pilipinong conservative pa. No. Pero alam mo yun, kasi na-influensya na tayo ng natawag dating Western country. Diba? European, diba? Dami tayo na-influensya na tayo. Kumbaga, it's time to, kasi mga diba? gamit ni Kudas tayo. Kaya, it's time for change. Gusto natin, kasi hindi naman para sa atin yun, para sa future ng mga bata, hindi naman sa ating mga anong generation. Ibang generation na kasi yung future, di ba? Ibang generation na. Wala ka nang magagawa doon, hindi mo na mababago yun. Kung saan mo pa ituturo, kailan mo pa ituturo. Wala na, di ba? Dami ng adolescent, actually teenage pregnancy. Minapanood pa nga ako sa isang na bro mo 11 years old. Nabuntis yung batang babae. Actually, ang nakabuntis sa kanya is relative niya. Kasi nga, although hindi daw kasi nila alam na gano'n ang mangyayari. Alam mo yun, di ba yun yung consequence. Pag wala kang knowledge, hindi mo alam yung mangyayari pag ginawa mo to, ganyan-ganyan, art of curiosity kasi gusto nila pero tsaka, hindi nila alam yung pwedeng mangyari. Eto lang, iano ko rin kasi alam mo, stigma kasi sa Pilipinas yung sex education. Pag sinabi sex education, ewan ko, sabihin lang, siguro, lagi sasabihin, ew, parang hindi yun eh. Ano?
napapansin ko, yung mga matatanda, ang nasa utak nila, tuturuan ng sex. Yun. Yung mga bata. Yes. Pero hindi sex ang ituturo. Awareness, yes. Kung paano, ano yung difference, ano yung mga consequence, how to protect yourself. Hindi kayo tuturuan na, ganito gagawin mo. Hindi. Tuturo sa'yo yung, hindi sa'yo actually, it's one of a boring topic Napaka-boring na Kaya nga Pero pag diniscuss mo ngayon yun sa mga bata, actually, hindi ka magugulat, alam na nila. Oo. Diba pagka ginanong mo pa? Ang sa social media is yung sex na yung talagang kalaswaan. Oo. Yung sa sex education, ituturo paano i-avoid yung mga ganong kalaswaan. Oo. Paano, ano mangyayari. Ito sabihin sa'yo yun. Parang lang yan Parang sa paputok lang yan ng pagpaputok ka ng New Year. Ano mangyayari sa'yo pag nagpaputok ka ng mga bawal, di ba? Ito, ganun din sa sex education. Tuturo sa'yo, pag ginawa mo to, nang walang ganito, nang wala ka pa sa tamang edad, ano yung consequences na pwede mangyari sa'yo? Tsaka ituturo rin kung ano talaga yung proseso nun, ano yung nangyayari. Yung sa katawan ng tao. Sa katawan ng tao. Ano mangyayari sa'yo? Pagkakaiba ng katawan mo nung bata ka, pagkakaiba ng katawan mo nung teenager ka. Tsaka isasama na rin dyan, syempre, ituturo na rin yung mga sakit na maaari mo makuha, yung mga ganyan. Which is napakaganda kung matutunan ng mga kabataan para hindi sila banat ng banat. Kasi karamihan naman ng gusto lang, curiosity. Yung iba, nakantsawan lang. Tsaka yun siyempre tuturo din yan yung nakantsawan lang. Pasama lang sa date. Para na-dare lang, na-dare. Napunta lang sa isang cabinet. Yun na. Meron akong kakilala na parang, laging, parang, yung tukso na, sobrang manang mo naman, ganyan-ganyan. Ayun, so, ayaw niya na natatawag siya ng manang, makaluma. Di nagwalit siya. Nagpatry, gano'n. Parang nagpaligaw, nagganyan-ganyan. Nagwalit na nga siya, parang gano'n. Ayun, nangyari. Marami ako Sira buhay niya. Marami ako nakitang ganyan. Yung sinabihang siya, lotion. Masama pa nun, pinsan niya yung, turo ng turo sa kanya ng gano'n. Nung nasabihan siya ng lotion siya, pagkatapos niyang graduate ng high school, nagyoyosis siya, nagsusuot siya ng maikli. Tapos, mga 2 buwan lang siguro, nakita ko, buntis siya. Ayun. Tapos, maliligayang araw. Tsaka maganda rin kasi na ituro yan kasi, totoo lang, sa dami-dami kasi ng na hindi alam yung gaya nito, yung yung age of consent, di ba? Ang age of consent natin yata na bago na naging 14, ewan ko kung 14. Basta nalipat yun. Dati 12 lang yun tumaas yata Pero parang 14 years old or 15 years old. Alam ko 14 pataas. Hindi, alam ko 14 years old yata, pataas. Ay allowed ka nang pumayag na may pag-sex. Pero, depending kung, tignan ko nga, check lang natin. Medyo sensitive na yung topic natin. Age of consent in the Philippines. Yun lang nang nalimutan ko yun. By the way niya, sa sex education kasi, una-una, ituturo din sa inyo sigurado din yung yung mga batas na dapat yung sundin. 16, nalipat na siya sa 16. So, dating 12 yan. Ngayon, pag 16 years old ka, pwede ka na mag-consent sa sex. Okay. Pero, ang pwede ko lang i-consent is yung ewan ko, 1 year or 2 years 2-year-old older or lang sa'yo. So, ang pwede mo lang maging is kaidaran mo rin halos. So, kung halimbawa 16-year-old ka, hindi ka po pwedeng magkaroon ng jowa na 21 years old. Hindi ka pwedeng magkaroon ng jowa na 41 years old, di ba? Manipulation na yun. Manipulation yun. Ang pwede kung halimbawa pareho silang 16, di ba? Yun ang alam ko. So, kasi may mga, ini-inform ko lang din yan kasi may mga predator sa Pilipinas na, ang age of consent sa Pilipinas 16. Manliligaw na ako ng 16, pwede na. Ang dami. Bawal pa rin yan. Ang pwede lang nilang maging jowa yung
1 or 2 years lang yata, hindi ko matandaan eh. 1 or 2 years ang pagitan ng edad nila. Alam ko talaga, pag minor talaga, naipagsikas sa minor, nakakasuha ka talaga ng seduction. Parang nakakasuha ka, tsaka child abuse. Child abuse. Kapag nakisama ka na, pag di ka sa minors, adoption. Abduction, oo. So, maraming predator dyan. Magalit na yung sumagalit sa akin, pero talagang marami talaga dyan, lalapit talaga sa bata eh. Tinatarget talaga yung eskwelahan eh. Nakikita, bata. Sad to say, may mga teacher din na ganyan. Teacher, meron nga, nagmalaki pa eh. Di ba, nag-post? Nagmalaki siya na... yung tinapit natin dati yun eh. Visit Yung ako. Naalala ko kasi na naman. couples eh. Di ba? So yun, parang Pag nating gawing pag sinabi mong sex sex education. education is all about yung proper yung inisip kasi agad din, di ba? Yung intercourse. Hindi yun yung sex education. Huwag yung ituturo sa bata, puro kalaswaan, puro hindi. Yun ang nagiging stigma. Hindi sila manonood ng porn. Hindi sila manonood ng porn. Yun kasi ang pinotrate yun yung sinabi ko eh. Yun yung stigma ng mga... Kasi hindi na naportrait sa mga pelikula eh. Ng mga western, pag sex education about tsaka yung tsaka di ba yung mga din na pag nagtuturo, yung mga sex education teacher kunwari sa mga palabas na is laging pa-sexy yung teacher. Hindi ganon, totoo lang. And it's good na yun nga. Nung nakita ko yung post ni Crisel Luna, sinend ko agad kay La Patrick yun eh. Sabi ko, i-anuhan niyo si Sasam kako kasi iba talaga, iba yung 7 na yung magsi-7 na, di ba? Magsi-6 pa lang. Magsi-6 pa lang ba? Sa February 14. Pero gano'n yung mga gano'n, di ba? Natatakot Natatakot ka eh. Balik mo naman, ang bilis mo naman. Parang patanda yan, baby. Sabi kasi nila, magsi-7 na eh. Hindi. Magsi-6 pa lang. Magsi-6 pa lang. Yung naghahasa ay si Sisron. Bro mo yan. Di ba? Hindi umano yung naghahasa si Sisron. At ang hindi umano is... Mga minor din. 8 years old. 8 and 10. 8 and 10 samantalang. Ano ba ginagawa natin ng mga 8 tsaka 10 years old tayo? Naglalaro. Tulo. Ay, nanonood Dragon Ball. Tapos, sa labas. Umiiyak pagka hindi nabilihan ng laruan. Yun. Hindi ako ngayon. Kaya hindi ako nabibilan ng laruan eh. Tanda ko sa labas. Naglalaro pag tanghali, touching, Jolene, Gomatex. Moro-moro. Tapos ngayon ang 8 to 10 years old nang rape. Yun ang pinagkakabala. Paano kasi nga, gadget. Napanood niya sa mga Facebook, sa mga Reels. Saka yan din, sabihin ko rin, mga parents, hindi ko pa alam kung tuloy na ba yung kung hanggat maaari, bawasan nyo yung screen time ng anak nyo. Kung hindi talaga kaya, kasi syempre, naintindihan ko naman, dahil unang-una kahit hindi ako parent, naintindihan ko naman na ang hirap mag-alaga rin ng bata. Dahil nag-alaga ako ng mga pamangkin ko eh. May mga time talaga naman magpapanood ka na lang ng para lang tumahimik sila. Pero piliin nyo yung papapanood nyo. Tapos wag nyo silang hayaan na sila yung nag-i-scroll. Kaya kung gusto nyo, bumili kayo ng cellphone nila. Tapos naka-parental. Sa YouTube Kids. Yun, naka-parental yung cellphone. Hindi nyo pwedeng i-lock nyo lahat ng app. Ang mabubuksan lang yun, yung mga pangbata lang, di ba? Hindi mo mag-download. Kung naka-offline yung mga games. Yung mga ganun. Kasi sila, di ba, pag bumibisita sila sa akin, ako kasi yung subscription ko, lahat, di ba? Pero pagka sila, Netflix for kids. Di ba? Kasi, syempre may bisita kayong batang manonood. Ay, kahit makita lang nila yung iiwasan mo eh. Eh baka makita pa nila, Viva Max subscription. May ganun ka ba? Wala. Kahit nga yung mga action na yan. Hindi, pero meron kasi akong meron akong app na meron siyang kumukonek sa, ewan ko, parang dina-download yung Watchlist Pro. Kuha pati Viva Max eh. Kinukuha niya yung mga So, hindi mo lalo pag new
Kasi yung new, ilalagay talaga nila sa harap yan eh. So, iniiwasan namin yun na gano'n, lalo pag may mga bata, ganyan. So, yung sex education kasi, hindi siya talaga, maganda siya, kaya lang, wag yung haluan ng kalokohan. Ng kalokohan. Ng kagrinan. Kasi meron akong teacher na naalala dyan na pag ang nagsabi estudyante, masama. Pero pag siya nagsabi ng gano'n, na joke, bakit naman yung teacher? Inaalala ko yun meron pa nga siyang keychain na edits yun, naalala ko yun. Nung may kinumpis ka nga yun kung tutusin gawa pangit daw Pero pinapalaro niya sa mga estudyante niya. Naalala mo yun? Kung sino yung teacher na yun? Parang alam ko yun Hindi mo taligan pa kasi yan natin. Alam ko nga parang kasi alam ko kinumpis ka niya yung kikin na yun Tapos maya-maya pinapalaro dun sa mga babaeng estudyante na parang katuwaan. Pero sinabi niya, masama yung makita ng ibang bata o ibang estudyante. Ganyan talaga. Pero pag siya okay, di ba, double standard. May mga ganyan. Sir, alam ko kung makapanood mo to, alam ko tatamaan ka. Sa matanda na yan, hindi niya na maalala. Limbot niya yan. Kung kapastusan, kung matanda, na yan? Alas, sa kanya pa yun. Oo. Ano yan? Di ba makakapanood ka, 80 years old na lolo ng rape? May ganoon. Kasi yung libido ng lalaki talagang matagal yan Kumbaga sa Tapos siguro, isa pa na sa ganyan, yung sex education. Huwag yung haluan huwag yung haluan ng agenda. Kasi politika nyo rin minsan. Kasi meron akong nakikita na parang teacher. Hindi, meron akong angle na nakikita na ihahalo diyan yung issue regarding gender. LGBT, woke culture. Huwag naman nating haluan. Ang importante diyan, yung gender na yan is para maiwasan yung pregnancy. Yun lang naman yung teenage pregnancy. Early na hindi pa ready mga bata. Wala, yung future kasi nila nasisira. Hindi lang yung future nila, pati future nating lahat. Kasi nadadamay tayo Kasi aminin natin, hindi naman sa kung mahirap yung magiging ganyan, wala. Kung mayaman, okay lang. Problema. Mahirap sila. Kasi walang mayaman nagkakaganyan basta-basta. Kasi well-aware sila. Well-educated sila. Pero kung mahirap yung magkakaganyan, isipin mo, another one na naman yan na pipila sa 4-piece, pipila sa akap, pipila sa tupad. Saka yun nga. Magwawalis-walis na naman. Ano ba? Plan natin ito. May napanood akong indie movie galing sa ibang bansa na pagdating sa future, ang IQ ng mga tao is mabababa na. Kasi yung mga matatalinong tao ayaw magkaroon ng anak. Tapos, ang natitira na lang, yung mga medyo hindi matatalino, sila yung anak ng anak. Yung matatalino kasi, ang nila, iniisip nila is yung future. Ang nangyayari, hindi sila nagkakaanak. Parang sabihin natin educated sila, kaya nag-choose silang hindi na mag-anak. Hanggang naunti yung mga lahi ng mga educated na matataas ang IQ. Tapos yung natira na lang talaga is yung mga mababang IQ. Mababang IQ. Tapos, kasi galing siya sa past, napunta siya sa future, parang nakatulog siya. Nang napanood ko yun, tawa ko ng tawa. Kasi, yung ginawa nila, ang pinadidilig nila sa halaman, kaya hindi nagkakamunga is Mountain Dew. Kasi sobrang talaga baba ng IQ ng mga nandoon. Pero sad to say, fantasy yan pero parang nagiging reality. Mapapansin mo na kasi may pinagkuhanan sila, ibig sabihin. Hindi kasi tignan mo tayong tatlo na lang. Sa ating tatlo, kayo tig-isa kayo ng anak, late na rin kayo nag-anak. Ako, wala pang anak. Kumbaga, parang, kasi iniisip natin lagi, ready na ba ako? Ready na. Ako, hanggang ngayon, iniisip ko, hindi pa rin ako ready. Kasi, ang mentality ko, parang, mag-aanak ako kung alam ko na yung anak ko, hindi lang magiging pabigat sa mundo. Kumbaga, hindi na siya magiging
So, mataas ang IQ nito. Hindi, kumbaga, Nag-isip lang sa future. hindi, iniisip ko kasi noon, kumbaga, kasi syempre, Citizen of the hindi, nung Philippines. pinanganak din kasi ako, di ba, yung nanay at tatay ko, sabi ko nga sa inyo, sugal ng sugal, ganyan. Wala silang naipon, tapos wala silang para sa pampaaral ko na kumbaga parang Na-adapt mo. pag nagkaanak ba ako, paano kung matalino yung anak ko, tapos wala namang pampaaral sa kanya para mag-doktor siya or ano. May scholarship. Scholarship. Kahit na may scholarship ka, pag nag-doktor ka, yung libro mo pala, magkano na. Kaya kumbaga, hindi, tsaka ayoko namang iasa sa scholarship lang yung kumbaga, parang iniisip ko na ayokong maglagay ng tao na dadagdag lang sa magiging parang yun yung naisip ko hanggang sa dumating na sa time na masyado na ako matanda para mag-anak. Di pa naman. It's never too late. Kasi yun nga, sabi nga doon sa napanood kong na pelikula kagabi, Sonic Hedgehog. Sonic the Hedgehog. 3, bago na yung 3. Sabi nga nila, you always have a choice. Tama. Diba? Kumbaga, dyan sa choice mo. Hindi, si Hedgehog mismo yung kasabihan yung natutunan niya na laging meron yung lagi kang may choice at ang choice mo yun ay kung ano yung nasa puso mo. Yun yung pinaka doon, diba? Kumbaga, lagi ka naman may choice yun nga, siyempre, isipin mo rin yung, siyempre, mag-iisip ka para sa ikabubuti, hindi lang mo, para sa lahat, diba? Para sa lahat. Diba? Hindi yung, hindi, ako lang, sarili ko lang. Naalala ko nun, yung lola ko laging kasi yung lola ko, syempre, paboritong apo. Kailan ba ako magkakaapo sa inyo? Ano lagi kong sagot? Kota ka na dun sa iba mong apo. Ang dami ng yung isa 6. Siyempre, baka gusto niya, may apo naman siya sa ayun nga parang paborito niyang apo. Ayun nga, parang lagi sa pinsan mo yun? Pinsan ko. 6 na yan na. Wala mo. Side? Ha? Other side? Wala mo. Kumusta buhay? Buhay pa naman. Okay pa naman. Buhay pa naman. Surviving? Paano ko ba sasabihin, hindi siya, parang, hirap na hirap sa buhay. Siyempre, 6 ang anak. Unless may business, maganda. Pero mo, 6 ang anak, tapos ang sahod. Siguro, sabihin na natin, ang sahod mo, minimum? Ang sahod mo divided by 4, sahod niya isang buwan. Below minimum yun. Oo. Below minimum tapos yun. Sa 6 pa lang, yung 1,000, hirap yun sa araw. Kahit nga isa lang anak, isang may below minimum, ang hirap ng Diba? Oo. Sobrang hirap ng Tapos, yun nga, totoo rin naman yung sinabi yung sa pelikula na although, syempre, mo rin na, syempre, hindi naman dapat na, kasi blessing naman yung baby talaga. Pero, you have to plan pa rin. You have to plan. Picture ng bata, di ba? Kasi masakit mo sabihin sa bata na it's an accident. Oo. Narinig ko yung daan ng bata ko kasi naubusan. Pero nagsabi sa amin, aksidente lang daw. Sabi ko, naglalakad kayong nakahubad? Nagkabanggaan kayo? Kasi ako... Kayo si Super Saiyan. Ako talaga, isang baby rin ako. Ha? Kasi naubusan ng contraceptive sa center. Nung ako na ipanganak. Kaya unplanned din ako, sabi. Unplanned? Pero hindi accident. Hindi accident. Sabi nila unplanned din ako. Kaya naiintindihan ko, sakit sa bata yung gano'n na hindi ka masyado excited. Parang hindi ka, parang mo unwanted ka. Parang ito lang yan, parang yung, sa bagay, hindi ko lang nanonood kayo ng Beatang Quiapo, di ba? Hindi. Ayun nga, di ba si Coco Martin? Bunga ng si Coco Martin doon, role niya na as si Batang, ang pangalan niya? Batang Quiapo. Oo, di ba? Siya ay bunga ng dahil yung si Cherry Pie, yung anak, bunga siya ng, dahil ni-rape si Cherry Pie. Bunga siya ng... Oo, hindi aksidente yun. Si Miles kasi yung gumanap nun, di ba? Si Nakita ko sa siya yung bunga ng nung ginasa nga siya. Ang bunga si Coco, yun nga, pero ang mag-asawa nun si Rigor at saka si... Tapos si Rigor ang gumanap, si Coco Martin din. Hindi si Rigor. Si Rigor is yung si ngayon, Ramon, si Christopher De Leon ngayon.
Siya yung tatay ni Coco Martin. Parang mag-asawa talaga is si... yung roommate kay, Christopher De Leon. Na ngayon ay si Coco. Pero si Coco siya dati, di ba? Kasi may bata pa, di ba? Kasi syempre, rapist eh. Kailangan ng gaganap. Yun nga. Ang ano doon... Kailangan ng gaganap yung kamukha niya, di ba? Pagtanda. Pagtanda, yun nga. Siyempre, para na yung tatay. Ayun, yung detalye niya. Tama naman na. Di ba? Kailangan yung kasi hindi pa nila alam na si Christopher ang kukunin nilang artista doon, di ba? Batang. So, syempre, lagi naman ganun eh. Kung sino yung magiging anak. Sino gumanap? Si John Estrada. Matangkad yun. May sense nga naman ng tatay niya si Christopher. Hindi, tsaka yun nga, di ba? Usually talaga, kunyari, parang pagka yung ipapanganak, magiging gano'n. Dapat yung tatay is yung... Di ba yun yung stigma sa mga artista sa atin pagka, kunwari, ang magiging anak, Dolphy pa din, kunyari, or ano. Siya yung Dolphy na matanda. Yung tatay niyang dati, si Dolphy pa rin. Pagka bumasa. Parang si... Sa flashback, di ba? Laging gano'n. Parang si Epic Iso, siya gumagano ng Dolphy, di ba? Oo. Pero hindi, ito, si Coco Martin talaga. Si Coco Martin. Pakibagay mo sa kanila yun. Tahimik lang ako. Medyo... Bahala naman ka. Pero yun yung point niya na, Takot, wala yung mga sinabi. Di ba siya yung rapist, sabi mo, di ba? Nirate niya si Miles. Nung term na yun. Doon sa palabas. Ano pangalan ni Miles? Pepsi ba? Si Marites ang screen name ni Marites, di ba? Hindi kasi ako nanonood ng bata kahapon. Nanonood namin yun. Yun nga. Sino Miles? Yung artistang Miles? Nakait Bulaga. Miles. Nung bata pa si Hernandez. Marites. Yun. Ayun nga, kasi nga doon nga, parang binuhos ni Rigor yung galit niya doon sa bata. Kay Coco Martin, hindi niya binuhusan ng pagmamahal. Dahil nga, siya ay bunga ng ganung pagkakataon. Hindi niya tunuruan magsalita ng maayos. Oo. Yan nung galmag na. So, sex education. Number 1 sa sex education, huwag kayong mang-rape. Yung isa pa yun, di ba? Hindi yun maganda. Maganda yun. Kasi yung isa na kasalanan sa di mamahalin ng Saka din nga, yung trauma na may dudulot sa against the law. Sa payo, naman. Bawal sa batas yun, trauma sa gagawin. Ilan tanong ko si Coco Martin sa pelikula? Hindi ko alam. Sa pelikula niya. Sa Biparang Quiapo. Nung ano? Nagpas 20 years old na ba? Oo, lagpas na. Hindi na pwede kasuhan. Kasi tapos na yung Statutory period. Yun sa hindi, gangsta yung niya na dun eh. Alin? Ni Coco Martin nung bata pa. Yung role niya dun. Ni Tirso Cruz. Tirso Cruz ba yun? Hindi, si Christopher De Leon na siya ngayon nung lumaki na. Ayun. Nung tumanda na, hindi naman... nung tumanda na yung role. Ibig sabihin nung tumanda si Coco Martin, di ba siya rin yun, di ba? Nung tumanda siya, natuto na siya magsalita na maayos. Kasi magaling magsalita si Christopher De Leon nagpapastor. Naalala ko pa nga yung may naalala ko kay Christopher De Leon, yung, alam niyo yung palabas na Pedro Penduko. Yung may, san ba ang tabok nun? Tapos, yung extra nila, ang pangit na magsalita. Tapos, sabi ni Jano, pwede ba palitan nyo tong extra na to? Tapos mga si Christopher De Leon na yun pumalit. Tapos yun, ang ganda niya kasing magsalita. Tapos parang naiiyak-iyak pa kunwari sila Jano. Hindi ako yung Pedro Penduko. Yung ang pagbabalik ni Pedro Penduko, yung pangalawa. Yun yung kasama niya sila Pwede nga tanda. Tawag doon? Coco Martin. Hindi, sila Michael B. Sila Michael B extra lang doon eh. Si Bulagis Pipis, saka parang si Ogie Alcacid. Hindi ko na alam yun. Wala doon na lang tayo sa sex education. Ituro natin ng tama. Huwag nating gawan ng issue regarding that, kung ano yun. Yung sa magtuturo naman, sana ituro nyo ng ayos kasi merong mga
meron talagang mga nagtuturo na imbes na ituro, kiniklik yung curiosity ng bata. May ganun nangyayari na parang tinitrigger nila yung curiosity ng bata para maging predator. Meron mga ganun eh. Ito, i-ano ko na rin since sex education to, medyo coordinated din sa gender. Anong masasabi niyo dun sa ano ni Trump na dalawa na lang ang gender sa US? Bakit? Kailan mo dumami? Di ba may LGBTQ inano niya, we will only two genders, male and female. So, ibig sabihin, parang inaalis niya na yung ano. Oo, kasi talagang ganun naman talaga eh. Sa akin, ganito naman. Ang take ko dyan, siguro, hindi naman sa may mga kakilala kong LGBT, pero mga kaibigan na ganyan. Pero, totoo lang, ang reason kaya nahihirapan na tanggapin, kasi nakakalito. Totoo lang, nakakalito na siya. Ako kasi, alam ko pa yung lesbian, tsaka yung gay. Pero ngayon, minsan, sabi mali na raw yung pagkakaintindi ko sa gay kasi meron ng trans, meron ng bi, meron ng ACDC, may queer. So, LGBTQ nga yung LGBTQRS+++. May IA pa IA. Baka miski AI kasama nila. LGBTQIA++ yata. Yun. Ang dami na. Ang daming... So, yun. Siguro para sa akin, sabihin ko na, siguro at most, na may intindihan ko yung 4. Tawag doon, male, female, gay, lesbian, tsaka lesbian. Yun, yung 4. Kasi medyo matagal na yan. Yung mga additional, medyo nakakalito talaga. Kasi pag male, gusto mo babae. Pag female, gusto mo lalaki. Pag lesbian ka, babae ka, na gusto mo babae. Pag gay ka, lalaki ka, na gusto mo rin ng lalaki. Pero ngayon, yun ang pagkakaintindi ko sa akin. Kasi meron ako napapanood, mga bi na, may trans. Lalaki siya, na gay daw siya. Pero gay lesbian siya kasi ang gusto rin niya is babae din. So, nalito ako. Kasi kung ikaw ay kabayo at gusto mong maging donkey, pero ang gusto mo pa rin kasex kabayo, ano ka? Di ba? Minsan, pero baka mamani Pacquiao ka dyan, wag mo silang iaalin tulad sa hayop. Pero nalito kasi ako sa ganung condition ng utang sa akin na nga. Nalito ako kasi ang hirap lalaki ka, gusto mong maging babae, pero ang gusto mo babae pa rin. Babae pa rin, no? Opposite pa rin niya. Opposite sex pa rin. Gender mo, opposite sex mo. Ano ka talaga? Di ba? Kaya nga, yun nga inaano ko na siguro at most nga yung 4 na yun naintindihan ko. Oo. Pero, syempre, pag nag-fill up tayo ng form or mga form, male at female pa rin talaga ilalagay mo eh. Kasi, yun nga inaano eh. Sige ba inaano ni Trump? Kasi parang para sa akin kasi, halimbawa, ganito na lang, may kriminal. Sabihin, ano ba yung kriminal, lalaki o babae? Male or female? Kasi at least pag sinabi mong female, kahit lesbian pa siya, kasama siya sa hahanapin. Oo. Ang mahirap kasi yung pag nilagay mo na yung marami, ang hirap mag-identify. Napagtanungan pa walk. Sabi, is it a male or female? Gender is not you cannot assume the gender. Kailangan mo tanungin. The issue is the crime, not the gender. Kailangan mong tanungin. Paano mo tatanungin yung kriminal na tumakas nga? Oo, paano mo i-identify yung kriminal? Siyempre, hindi naman magsasalita. Hindi kasi, how many of them? May them and day. Oo, how many of them? Ang day. Ang hirap. Diba? Oo, kahit nga yung tanungin mo, what color or ethnic Ethnic is not important. Putik na them and day, diba?
paano isa ka pero marami ka, plural ka. Medyo ang hirap kasi pinapakomplicate nila yung mga bagay-bagay. Alam mo yon, ang ginagawa natin yung simpleng bagay, pinapahirap natin. Dati, kunyari, ito na lang, pagsasali ng Coke, ganyan lang. Tanggalin mo yung takip, salin mo. Gusto mo, ang gusto nyong gawain, tatanggalin yung ganyan. Hindi, gusto nila butasan yung ilalim, mabalik na rin. Butasan yung ilalim, gaganon. Oo. Parang ang daming It's working, simple, wala naman, ang magiging problema nyo kung may pumipigil sa gusto nyong, yung wedding kasi, siguro sabihin na natin na kasi more on, ang wedding kasi is more on tradition. Kasi kahit sa Bible wala namang wedding, di ba? So siguro kung kung gusto niyo talagang magpakasal, may mga bansa naman na nagtatanggap. Pero hindi ko kasi masasagot pa siya ngayon, pero para kasi sa akin parang hindi naman siguro sa iba napaka big deal nun. Sa akin kasi hindi big deal ang kasal Kumbaga, kasal nga kayo, away din naman kayo ng away. Sa panahon nga ngayon. Sa panahon nga ngayon, di ba? Hindi na basta nagsasama kayo ng Hindi, kasi yung kasal is parang meron kang dokumento na tungkol sa financial, kasama na yun. Yan nga, binding na naman siya. Pero kasi, ang pinagsama ng Diyos sa Bible is babae at lalaki. It's Adam and Eve, not Adam and Steve. Hindi, yun nga, yung ko rin naman sa ala. Di ba? Hindi, sa akin ko lang. Kung ako hindi ako kasal. Ilang years namin ng girlfriend ko. Kumbaga, parang para sa akin siguro it doesn't matter that big kung masaya naman kayo. Kung legality purpose, marami namang loophole yan legality. Wala namang Kung legality lang na sinasabi mo pag may nangyari sa'yo, gusto mo mapunta sa asawa mo, ito hindi ka naman gumawa ng dokumento. Last will and testament. Doon mo masusubukan na mahal ka talaga ng partner mo. Baka mamaya, papatayin ka na last will and testament ka na, di ba? Kumbaga, parang gano'n. Ang dami namang sabihin na security. Kasi ang iniisip nila sa government mandated, malamang hindi nyo na magkakaano yun. Kasi alam mo, kailangan talaga kasal o beneficiary nyo. Pero alam ko meron ng pwedeng mag-file sa na living together, parang gano'n. Meron ng binabago lang kasi binabago na nila. Sabi sa private lang yun sa mga HMO. May mga gano'n sa mga HMO. Pero we'll see, in a way, ma-amend din naman yan kasi marami na ngayon nang hindi nagpapakasal. Maraming bago. Kasi pagka nagpakasal ka tapos nag-away kayo, magkikita kayo sa RTI. So yun, cut lang natin, sexual education, ako agree. Agree ako. Agree ako sa tamang talaga. Sa tamang pagtuturo. Tamang pagtuturo, tamang channel, at as long as hindi siya lalagyan ng guidance, tamang guidance. Tsaka yung hindi lalagyan ng ng parang malicious, tsaka yung mga hidden agendas. So, yun. Tapos, siguro, yun nga, sa mga anak ninyo, lesser screen time siguro or tapos yung mga nagko-content, Diyos ko naman, mag-sexual education tayo, hindi mag-sexual content. Yun lang. So, i-report nyo yun, i-report, damihan nyo nagre-report. Yung mga kagaya namin na concerned citizen, pag nakakita kayo ng ganyan, report nyo. Tapos kayo namang mga nagpi-filter dyan, sa AI, trabahuin sa nyo naman ng maayos. Filter nyo naman. Taga-meta. Let's try to, kung frustrated kayo sa government natin, hindi yung way. Hindi, ano ba yung sasabi ko? Kung frustrated kayo sa government natin, hindi ibig sabihin nun na dapat pati kayo maging balahura na rin. Dapat kayo nga yung mag-try
kung hindi nagagawa ng government natin, tayo ang gumawa ng paraan. So, kahit in our own little way, di ba? So yun lang. Bye-bye. Bye-bye.